Sa isang liblib na baryo, isang tatay ang nagkuwento ng kakaibang kwento sa kanyang anak. Ngunit hindi niya alam na ang mga salitang binitiwan niya ay may kapangyarihang magpatawag ng demonyo. Sa mga sumunod na araw, nagsimula ang mga kababalaghan sa kanilang tahanan, mga simbolo, pulong, at mga kakaibang pangyayari na hindi maipaliwanag. Habang lumalala ang sitwasyon, unti-unting natuklasan ni tatay na ang aswang na kinatatakutan nila ay maaaring siya mismo. Sa isang madilim na gabi, hinarap niya ang kanyang kinatatakutan. Ngunit ang tanong, sino nga ba ang tunay na demonyo sa kwento? May kilala akong isang tatay na may anak na babae. Sa isang liblib na baryo sila nakatira, sa isang kubo na walang kuryente at hindi naaabot ng signal. Sa gabi, ang bonding ng mag-ama ay ang pagkukwento ni tatay kay bunso. Ang sabi ni tatay, napakarami na raw niyang naibahaging kwento sa anak niya. Halos lahat ng mga kwentong pambata ay naikwento na niya, pati mga kwentong bayan at alamat. Kaya isang gabi naisipan daw ni tatay na mag-imbento ng sarili niyang kwento. Nagsimula raw siya sa isang prinsesa na nakulong sa isang tore. Pero dahil hindi siya sanay sa ganong klaseng kwento, ay kung saan-saan na raw napunta yung takbo ng kwento niya. Nagkaroon daw ng mga demonyo sa kwento niya at sa hindi niya maipaliwanag na dahilan, ay napachant siya ng mga salita na hindi niya naman alam kung saan nanggaling. Nung matapos daw siya, ay nakita niyang nakatulog na yung anak niya. Kaya natulog na rin siya. Kinabukasan ay nagising siya sa sigaw ng anak niya. Nakaupo raw ito sa kama at tinuturo yung sulok ng kwarto nila. Nung tingnan ni tatay ay wala naman siyang nakita. Pero sabi ng anak niya ay may nakatayo raw na aswang na nakatingin sa kanila. Pulang-pula raw yung mga mata nito. Kinabahan daw si tatay dahil sa pagkakaalam niya ay wala ng aswang sa lugar nila. Matagal nang napalayas ng mga tao ang huling aswang na namalagi sa baryo nila. Pero dahil sa takot ng anak niya, ay sinubukan niyang hanapin yung aswang na tinuturo nito. Wala naman siyang nakita. Sa mga sumunod na gabi ay may mga kakaibang nangyari sa bahay nila tatay. Yung mga laruan daw ng anak niya ay naayos sa sahig sa hugis ng mga simbolo na hindi niya maintindihan. Yung anak naman niya ay nakakausap daw ng mga salita na hindi niya maintindihan. Nung tanungin niya, ay sabi ng anak niya ay may kinakausap daw itong tao sa labas ng bahay. Sa mga sumunod na araw ay napansin ni tatay na madalas na nagdodrawing ng mga simbolo yung anak niya. Tapos ay may binubulong ito ng mga salita na hindi niya maintindihan. Nung tanungin niya ay sabi ng anak niya ay may kausap daw itong tao sa labas ng bahay. Nung tanungin niya kung ano yung sinasabi ng tao, ay yun din daw ang sinasabi ng anak niya. Kinabahan si tatay dahil naisip niya na baka yung aswang na nakita ng anak niya ay nasa paligid lang at kinakausap pa yung anak niya. Nung tanungin niya kung ano yung mga simbolo na dinodrawing nito, ay sabi ng anak niya ay yun daw ang mga mangyayari sa hinaharap. Hindi raw maintindihan ni tatay ang ibig sabihin ng anak niya. Pero nung makita niya yung mga simbolo, ay doon na siya kinabahan. Yung isang simbolo kasi ay katulad ng simbolo ng relihiyon ng kapitbahay nila. Yung isa naman ay simbolo ng isang brand ng sigarilyo na paborito ng isa pa nilang kapitbahay. Yung isa ay simbolo ng isang brand ng tsinelas na suot ng isang kaibigan ni tatay. Ang huling simbolo ay simbolo ng isang brand ng gatas na paborito ng anak ni tatay. Kinabahan si tatay dahil naisip niya na baka yung ibig sabihin ng anak niya ay may mangyayaring masama sa mga taong may kinalaman sa mga simbolo. At sa anak niya mismo, nung tanungin niya kung sino yung kinakausap nito, ay sabi ng anak niya ay yung demonyo raw na kinuwento ni tatay. Doon naalala ni tatay yung kwento na inimbento niya para sa anak niya. Hindi raw niya alam kung ano yung mga salitang sinabi niya sa kwento niya, pero sa tingin niya ay nakapag-conjure siya ng isang demonyo na ngayon ay kinakausap ang anak niya.
Doon na nagdesisyon si tatay na protektahan ang anak niya sa aswang na nakikita nito. Naglagay siya ng mga bawang sa paligid ng bahay nila. Naglagay ng mga anting-anting sa ilalim ng kama nila. Nag-aral ng mga ritual na pangontra sa aswang. Pero kahit anong gawin niya ay hindi pa rin nawawala yung aswang na nakikita ng anak niya. Sa katunayan ay parang lalo pa itong lumalapit sa kanila dahil sa mga sumunod na araw ay yung mga simbolo na dinodrawing ng anak niya ay nagkatotoo. Namatay yung kapitbahay nila na may simbolo ng relihiyon. Namatay din yung kapitbahay nila na may paboritong sigarilyo. Namatay yung kaibigan ni tatay na may paboritong tsinelas. At sa huli ay nagkasakit yung anak ni tatay. At yun na lang yung oras na naisip ni tatay na atakihin yung aswang na kinakausap ng anak niya. Dahil sa mga kakaibang ginagawa ni tatay sa kubo nila, ay natakot na yung ibang mga tao sa baryo. Hindi na sila dinadalaw dahil sa mga kakaibang marka na nakadrawing sa pader ng kubo nila. Pati yung mga barricade na nilagay ni tatay sa paligid ng kubo nila. Isang gabi ay may malakas na bagyo, nag-blackout sa lugar namin. Nung gabing yon ay nakita ko si tatay na naglalakad sa bakuran nila. May dala siyang flashlight at may hinahanap sa mga halamanan. Nung makita niya ako ay lumapit siya at sinabihan ako na kung makita ko raw yung aswang na nagtatago sa mga puno, ay sabihin ko raw sa kanya dahil matagal na raw niyang gustong patayin yon. Nung mga oras na yon ay hindi ko alam kung anong sinasabi ni tatay. Pero dahil sa takot ay hindi na ako nakapagsalita. Pumasok na lang ako sa bahay namin. Kinabukasan ay tinanong ko yung ibang kapitbahay kung ano ba yung sinasabi ni tatay. Pero sabi nila ay baliw na raw talaga si tatay at wag ko na lang daw pansinin. Lumipas ang ilang buwan at hindi ko na ulit nakita si tatay. Nung tanungin ko yung anak niya ay sabi nito ay lagi raw itong umaalis sa gabi at hindi na umuwi. Isang gabi ay sobrang dilim sa lugar namin. Wala na namang kasing kuryente, malakas yung ulan at yung hangin. Nung biglang may kumalabog sa labas ng bahay namin. Nung sumilip ako sa bintana ay nakita ko si tatay na naglalakad sa bakuran namin. Nagtaka ako dahil hindi ko alam kung anong ginagawa niya roon. Nung tawagin ko siya ay hindi niya ako pinansin. Tapos ay bigla siyang tumakbo papunta sa likod ng bahay namin. Napasigaw ako dahil hindi ko inaasahan na tatakbo siya. Nung sumilip ako sa likod bahay ay nakita ko siyang nagtatago sa likod ng puno ng mangga. Nung tawagin ko siya ay hindi niya ako pinansin. Tapos ay unti-unti siyang lumabas mula sa likod ng puno. Naglakad siya papunta sa akin pero napansin ko na kakaiba yung lakad niya. Parang hindi siya si tatay. Nung malapit na siya sa akin ay doon ko nakita na hindi nga siya si tatay. Isang malaking tao na may pulang-pulang mga mata. Nung makita ko yung mga mata niya ay napasigaw ako at napaatras. Bigla siyang tumakbo papunta sa akin. Pero nakatakbo na ako papasok sa bahay. Sinara ko yung pinto at nagdasal ng malakas. Nung sumilip ako sa bintana ay nakita ko yung aswang na naglalakad ulit sa bakuran namin. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Pero naalala ko yung sabi ng mga matatanda na kapag tinaga mo raw sa likod ang isang aswang ay hindi na ito makakalipad. Kaya kumuha ako ng bolo at lumabas ng bahay. Nakita ko yung aswang na naglalakad palayo, kaya tumakbo ako papunta sa kanya at tinaga ko siya sa likod. Napasigaw ito at napaluhod sa lupa. Nung humarap siya sa akin, ay doon ko nakita na si tatay pala yung nataga ko. Nung gabing yon ay napatay ko yung aswang na kinakausap ng anak ko. Nang makita ko siya na naglalakad sa bakuran namin, ay hindi na ako nagdalawang isip na atakihin siya. Nung mataga ko siya sa likod, ay napasigaw siya. Pero hindi ko na siya pinakawalan. Tinaga ko pa siya ng tinaga hanggang sa bumagsak siya sa lupa. Nung makita ko yung mukha niya, ay dun ko lang napagtanto na yung aswang ay ako rin.
Yung aswang na pinakawalan ko sa pamamagitan ng mga salitang sinabi ko sa kwento ko sa anak ko ay walang iba kundi ako. Manifestation ng mga repressed memories ko at guilt sa nangyari noon sa pamilya ko. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin noon. Pero nung makita ko yung anak ko na nakahandusay sa lupa, ay doon ko lang naalala ang lahat. Nung gabing yon ay bumagsak ako sa lupa at nawalan ng malay. Nung magising ako ay nalaman kong patay na yung kapitbahay namin na halos pamilya na rin namin. Hindi ko alam kung anong nangyari sa akin, pero ang alam ko ay nakaligtas ako sa mga nangyari. Hanggang ngayon ay nagdududa pa rin ako sa mga alaala ko. Totoo ba talaga ang lahat ng yon? O baka naman isa na naman itong manifestation ng mga repressed memories ko? Napalayas ko ba talaga ang aswang? O baka naman hanggang ngayon ay nasa paligid pa rin ito at nag-aabang ng tamang oras para umatake ulit? Sa kwento natutunan natin na minsan ang tunay na demonyo ay nasa loob natin. Maraming salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas maraming nakakatakot na kwento. Hanggang sa susunod na upload, ingat sa dilim, baka may nakatingin.